Ako po si Miss Winnie at ito ang ating kwento. Ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa karangyaan o kayamanang tinatamasa niya habang nabubuhay sa mundo. Ngunit karamihan sa atin, nagiging basihan ng pagkatao ang angking yaman. Kaya naman makikita ang tunay na ugali ng tao kapag pera na ang pinag-uusapan. Gagawa at gagawa ng paraan para lang makuha ito, kahit makapanakit pa ng kapwa. Ang mas malala pa, walang iniisip kung sino man ang masasaktan kahit sabihing mismong kadugo pa niya ang malalamangan. Gagamit ng karunungang itim para maisagawa ang kasakiman at pagiging ganid sa kayamanan. Ito ang kwentong ibabahagi ko noong panahong kasagsagan ng COVID pandemic. Naka 3-way video call ang tatlong magpipinsan noon para magkumustahan. Ano nang balita sa inyo? Heto, nasa bahay, hindi makalabas. Bakit ba kasi nagkaroon tayo ng ganitong pandemya Oo nga eh. Wala akong magawa kasi pag lumabas ka ng bahay, maraming nakabantay sa'yo. O kaya naman lalayuan ka dahil iniisip nila may sakit ka. Oo nga naman, kahit naman siguro ako ganun din ang gagawin. Mahirap na baka mahawa pa ako kung sakaling may sakit ka nga. Hindi naman kalakihan ng katawan mo para hindi ka mapagkamalang may sakit. Ikaw talaga, sobra ka naman. Siyempre, nasa tamang pag-iingat naman tayo. Basta alkohol lang at panatilihing malinis ang katawan. At siyempre, vitamins din para panlaban natin yan sa sakit. Hay nako, kung sa ibang bansa yan walang pakialam ang mga tao. Tsaka mas liberated sila. Mas magagawa mo pa rin ang gusto mo kahit sabihing pandemic pa yan. Anyway, tiyaga na lang talaga ako sa pag-video call at wala naman akong choice kundi ang pagtiyagaan kayong kausapin. Ah, ganon. So, pinagtsatsagaan mo lang pala kami. Ikaw talaga. Kung di ka lang namin pinsan at kung di ka lang nakababata sa amin, baka nakutusan na kita kung kasama kita ngayon dyan. At saka napansin ko medyo iba rin ang pakikipag-usap mo sa nakatatanda sa'yo, no? Parang wala kang pinagkaiba sa edad kung kausapin mo eh. Eh kasi naman mga old school na kayo, hindi na uso yung sobrang galang kuno tapos pinaplastic ka lang pala. Hay nako, o siya, sige na, tapusin na natin itong video call natin. Magbe-beauty rest pa ako. Ako din, Lily. Ate Maria, mag-aayos lang ako ng kwarto ko kasi medyo magulo na eh. Dahil sa dami na nagkalat kong mga damit. O sige, basta ingat kayo dyan ha. Kumusta na lang kina tito at tita ha? Sabihin mo, ingat din sila. Nang tatapusin na sana nila ang video call, biglang tumunog ang cellphone ni Maria nang makatanggap ng message na ikinataka niya kung kanino nang galing. Teka lang, wag niyo munang i-end ang video call. Si Karine nagpadala ng message sa akin. Sandali lang at babasahin ko. Para sa mga apo ni Lolo Satur, nakisuyo siya sa akin na padalhan kayo ng paanyaya na umuwi rito sa Santiago. Mahalagang makapunta kayo dahil kailangan kayo ng inyong lolo. Nais niya rin kayong makausap hinggil sa mga lupain ng inyong pamilya. May kahigpitan lang ng bahagya dito dahil sa COVID, pero nakausap ko ng kapitan sa ating barangay. Kailangan nyo lang kumuha ng certificate at medical. Ano kayang nangyari? Eman, Lily, may natanggap ba kayong message galing kay Karine? Yeah, may natanggap ako. Mukhang pamamanahan na yata tayo ah. Mukhang magandang pagkakataon na to para magkita-kita at makapag-banding tayo ulit. Ano sa palagay mo, ate? Sa bagay, matagal na rin akong hindi nakakatungtong ng probinsya. Ang huli pa yata ay nang mamatay ang mga magulang ko. Yun din yata ang last na punta ko ron. Bukod sa pag-aaral, ang daming offers sa akin. Kaya naging busy din ako. Alam mo, Lily, talagang naaasiwa na ako sa'yo eh. Hindi ka kasi gumagamit ng po at opo eh. Pakainin kaya kita ng upo. Ay, pasensya naman. Hindi kasi ako sanay. Alam niyo namang sa Amerika ako lumaki. Naku, ikaw lang ang ganyan sa mga pinsan natin, no? Kuya Eman, ikaw talaga nakakaasar ka. Yung jokes mo ang corny naman. Hindi ka nakakatawa, no? Tama na yan. Ang mabuti pa ay pag-usapan natin kung kailan tayo pupunta doon na pare-pareho tayong hindi abala. Kung ano rin ang gagamitin nating transpo. Freelancer ako. Pwede kong dalhin kahit saan ang trabaho ko. Well, dahil nga pandemic, online class lang kami. Kaasar nga eh, nabawasan tuloy ang pagpaproject ko. Wala akong OOTD na maipakita sa mga friends ko. Eh, ikaw po ba, Ate Maria?
Dahil nga hindi ako makalabas ng bahay, nag-o-online selling na lang ako ng mga paninda ko ngayon. Walang problema sa akin kung pupuntahan natin sa probinsya si Lolo. Ganun ba? Sige, ganito. Kung tungkol sa transpo natin, pwede yung lumang van ko. Lumang van? Ew! Huwag mong sabihin na ang van na sinasabi mo ang sasakyang ginagamit dati nila Tita Ena at Tito Manuel. Tumpak! Yun nga ang sasakyan ko ngayon. Tama. Tapos, ambag-ambag na lang tayo sa gasolina. Susubukan ko ring tawagan ng kapatid ko. Baka gusto nilang sumama ng asawa niya at ng mga anak niya. Ganon din ang sinabi ni Eman at Lily. Tatawagan nila ang kani-kanilang kapatid para malaman kung ilan ba silang makakapunta. Nang matapos na silang mag-usap ay nagkanya-kanya na sila ng tawag sa mga kapatid nila. Matapos nilang makumpirma ang mga sasama ay kaagad nilang ipinaalam yun sa isa't isa. Kinabukasan ay nag-asikaso na rin sila ng kani-kanilang travel certificate. Kinumpirma na rin nila sa tagapangalaga ng kanilang lolo ang kanilang pagdating. Ilang araw pa ang lumipas at dumating na ang takdang araw ng kanilang pag-uwi sa probinsya ng kanilang lolo. Ate, nasa na po kayo? Malapit na ako. Bumili lang ako ng kape natin. Ako naman ay malapit na. Patawid na ako dyan. Ikaw po ba'y nakadilaw? Yap. Wait mo na ako dyan. Ang dami mong dala eh. Nagdala kasi ako ng ilang items na pwede kong itinda online. What? Seryoso ka? Hay nako, babay na. Dito na ako. Nang dumating si Lily ay nakumpleto na rin silang tatlo. Kaya naman sinimulan na nila ang kanilang biyahe para hindi sila gabihin sa daan. Ngunit dahil ang layo ng kanilang pupuntahan ay inabot pa rin sila ng paglubog ng araw. Umabot din ng mahigit 10 oras ang biyahe nila. Magkaganon pa man ay nakaabang na sa kanilang pagdating ang tagapangalaga ng kanilang lolo na si Karene. Sa wakas, nandito na sila. Karine! Yuhu! Nandito na rin kami sa wakas! Ay, ang ingay mo naman. Ay, para ka pa ring bata, Eman. Na-excite lang po ako. Nasaan ang mga gamit nyo? Nasa likod, pakibaba na lang ho. Huy, Lily, hindi natin kargador si Karen eh. Kunin mo mga ibang gamit mo. Tama si Kuya Eman mo. Ay, ang ganda talaga dito. Nakakamiss. Tama ka po dyan, ate. Wala pa rin pinagbagong mansyon. Naluma nga lang. Karen sako po ba ng lupa ni Lolo pati ang sagingan bandaron? Oo, malaki pa ang sakop nito sa likod. Doon naman nakalagay ang kubo ko na ipinatayo ng lolo nyo. Oh my! Ang lawak pala ng lupain ni Lolo. Kanino kaya niya ibibigay to? Dapat sa akin niya ibigay to. Paniguradong malaking kikitain ko kapag nabenta ito. Sigurado rin ako na antigo ng mga gamit sa loob nito. Hala, nalog yata sa biyahe ang utak ni Lily. Tumatawa na siyang mag-isa. What? Sinasabi mo bang baliw ako? Walang muka. Tumigil na nga kayo. Karene, nasan po si Lolo? Nako, nakatulog sa kwarto niya eh. Pero bago ang hapunan ay paniguradong gising na yun. Ang mabuti pa ay magpahinga na lang muna kayo. Sige po, salamat. Naunang pumasok sina Maria at Lily, habang ang ibang gamit naman ay pinagtulungang bitbitin ni Eman at Karene. Pagkatapos ay nagkanya-kanya na sila sa pili ng silid na kanilang gagamitin. Nang makapasok na sila sa mga napili nilang silid, ay dumiretso si Karene sa kusina at nagluto ng kanilang pagsasaluhan sa hapunan. Lumipas pa ang ilang oras at nagising na rin sa wakas si Lolo Satur. Kaya nang sumapit ang 8:00 ay magkakaharap na sila ng kanyang mga apo. Mabuti naman at napagbigyan ninyo ang munti kong kahilingan. Masaya kaming dalawin ka, Lolo. Ang tagal na simula nang huli kayong pumarito, kaya pinagluto ko ng bulalo si Rene. Pinalagyan ko yan ng saging na tanim natin. Sana magustuhan ninyo. Siguradong masarap yan. Saging sa bulalo? Ha? Pwede ba yun? Abay, oo naman po. Nung mga bata pa nga kayo halos paborito niyong lahat ng putahin yan. Rene, maupo ka na rin at saluhan mo kami rito.
Mas masarap kumain kapag mas marami tayong magkakaharap. Wow! Ang sarap! Ganito rin po magbulalo si Mama eh. Pati si Papa, mukhang recipe yata talaga ng pamilya natin ang ganitong bulalo. Hindi nakakasawang kainin. Natutunan ko ang recipe na yan sa lola nyo. Siya ang nagturo sa akin. Kaya natuto ko magluto. Talaga po? Naku, kaya pala kalasa ng luto ni Mama. Seryoso? Oo, Apo. Magaling kasing magluto ang lola mo. Kaya nga minahal ko siya ng husto. Maiba ako. Kumusta ang buhay-buhay niyo? Ang mga kapatid niyo? Matagal na po kaming hindi nag-uusap ng kapatid ko, Lolo. Simula pa nang naging abala na siya sa trabaho at sariling pamilya niya. Hindi na nga rin po kami nagkikita eh. Si Ate Nika ko naman po, Lo. Nasa ibang bansa dahil nandun ang asawa at mga anak niya. Pinapasabi nga po pala niya na pasensya na daw po kayo. Pero wag na daw po kayong mag-alala sa kanya. Masaya naman daw po sila ng kanyang pamilya. Naku Lolo, wag niyo na pong hanapin ang ate ko dahil sa mga pa-program niya na pagpapakain. Si kuya naman po ay nasa seminaryo na. Magkaganon pa man ay masaya pa rin ako kasi narito kayo. Ang aking tatlong tagapagmana. Lo, mas masaya kami kasi makakasama ka ulit namin. At saka, wag na po nating pag-usapan ang mana-mana na yan. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Let's eat. Mas masarap ang sabaw kapag mainit pa. Kaya dalian natin. Paniguradong magsisebo na ito mamaya. Oh yeah, right. Masayang pinagsaluhan nila ang hapunang inihanda ni Karine. Nang matapos na silang kumain, ay nagpresenta si Maria na siya na ang magliligpit at maghuhugas ng pinagkainan. Hindi man sang-ayon si Karine ay wala siyang nagawa ng ipilit yun ng dalaga. Habang sina Eman at Lily naman ay lumabas ng mansyon para magpahangin. Si Lolo Satur naman ay nagpunta na sa kanyang kwarto kasama si Karine para uminom ng kanyang mga gamot. Ilang minuto lang ang lumipas ay sumunod na rin si Maria sa silid ng kanyang lolo. Karine, nandito pa po pala kayo. Oo, papainumin ko pa ng mga gamot ang lolo mo. Ah, ganun po ba? Ako na po. Ang mabuti pa po ay magpahinga na kayo. Kailangan nyo rin pong magpahinga. Ay, siya nga naman, Rene. Hayaan mo na ang apo ko na alagaan ako. Dahil pagbalik ng Maynila ng mga yan ay paniguradong matagal na naman bago nila ako madalaw. Ihahanda ko lang ang mga iinumin niya. Iaayos ko na lang base sa kung ano ang mauuna at mahuhuli. Kanan, tapos pakaliwa, ha? Oh, heto na. Kasatur, Maria, mauna na po ako magpahinga, ha? Ay, huwag mo palang kalimutan ang kanyang musikang pampatulog. Makakatulong yon para mahimbing ang tulog niya at hindi siya magising ng madaling araw. Okay po, salamat. Apo, hindi ka ba napagod sa biyahe? Nakapagpahinga naman po ako kanina. Isa pa po kaya po kami nandito ay para maalagaan kayo. Talaga ba, Apo? Masaya ako na nandito kayo kahit pangako lang kayo. Pasensya na po talaga kung ngayon lang kami dumalaw ha. Kung hindi nyo pa po kami pinapunta baka... Ayos na yun. Alam kong abala kayo sa mga buhay-buhay ninyo. Hindi rin po. Obligasyon po namin bilang mga apo na dalawin ang taong naging dahilan kung bakit kami nandito ngayon sa mundo. Lalo na po ako. Kung hindi po dahil sa inyo baka hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Masaya ako na nakapagtapos ka ng pag-aaral. Nung panahon namin ay mayayaman lang ang nakakapagtapos. Kaya parehas kami ng inyong lola na elementarya lang ang natapos. Kinapos kasi pinansyal, kaya hindi kami nakapag-aral pa matapos sa elementarya. Kaya naman talagang nagpursige kami para makapagtapos ang mga magulang ninyo. Pero mama mo lang ang nakatapos sa kanila. Talaga po? Oo, kaya nang malaman ko na lahat ng apo ko ay nakapagtapos ng pag-aaral, abay napakasaya ko. Pakiramdam ko ba'y nanalo ko sa loto pagkatapos ng mahigit 5 dekada ng aking pagtaya.
Loto po talaga? Abay, oo naman. O eto po, inumin niyo na po ang gamot niyo. Isa-isang pinainom ni Maria ng gamot ang kanyang lolo. Habang sa labas naman ay nakatambay pa rin sina Lily at Eman. Parehas na nakatutok ang mga ito sa kani-kanilang cellphone, pero magkaiba sila ng ginagawa. Kung panay ang dot-dot ni Eman ay panay naman ang tingkayad ni Lily kahahanap ng signal. Iritado na rin ang dalaga, sapagkat nais nitong tawagan ng isang kaibigang may alam sa mga antigong bagay. Halos magpapadyak na nga ng dahil sa inis. Ano ba yan? Nakakainis! Bakit ba walang signal dito? Bad trip po? Huy, ano ba problema mo? Walang signal. Paano na lang kapag nagkaroon ng emergency dito? Hay, kaya nga ba ayoko sa mga probinsya eh. Ang sabihin mo, hindi ka makapag-update sa social media, kaya ka nagkakaganyan. Akala niya talaga hindi niya kailangan ng social media para sa trabaho niya. Sa ngayon, hindi ko pa kailangan dahil marami pa akong nakalinya na trabaho. Ang mabuti pa, magtanong na lang tayo bukas kay Mang Rene kung saan may signal para makapag-update ka na sa social media mo. Nangaasar ka ba? Depende kung mapipikong ka. May iba ako. Ano nga ulit ang trabaho mo, kuya? Graphic design. Hindi ko kailangan romampa-rampa para kumita. Dolyares pa ang kita ko. Eh di ikaw na, bida-bida ka rin katulad ni Ate Maria. Hay naku, mabuti na lang talaga at maganda at sexy ako. Hindi ko na kailangang magbenta ng kung ano-ano para lang mabuhay. Hoy, narinig ko yun ha. Wala namang masama sa pagbebenta online. Isa pa, pandemic ngayon. Kung hindi ka didiskarte, nga ka. Isa pa, isang magaling na tindera si Ate Maria. Mas marami pa nga siyang followers kesa sa'yo eh. Hindi habang buhay ang pagbebenta niya online, no? Wala naman talagang permanente sa mundo. Parang ikaw, tatanda ka rin at malalaos. Bago mangyari yon ay sisiguraduhin kong ako ang pinakamayaman sa atin at mabubuhay pa rin ako ng marangya kahit walang trabaho. Diyan ka na nga. Napapailing na lang si Eman sa asal ni Lily. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang may ganito siyang pinsan. Bagamat kasundo niya ang lahat, pero iba ang dalaga. Hindi niya lang inakala na mas lumala pa ito kumpara sa dati na kahit papaano ay hindi nang mamaliit ng kapwa. Para mawala ang disappointment na nararamdaman, ay nagpasya na lang siyang ituloy ang naudlot na ginagawa. Lumipas pa ang mga oras bago siya nakadama ng antok. Doon lang siya nagpasyang pumasok sa kwarto at matulog. Kinabukasan ay nagising siya dahil sa amoy ng pinipritong isda. Kaya naman nasasabik na bumangon siya, sapagkat simula nang bumukod siya ay hindi na niya natitikman ang mga lutong bahay. Ang bango. Mukhang masarap ang almusal natin ngayon ah. Good morning, Eman. Mabuti at gising ka na. Eh si Lily kaya? Anong amoy yun? Ang baho! Speaking of the devil. Mukhang masarap ang ating agahan ah. Nagluto po ako ng tinapa at scrambled egg na may sibuyas at kamatis. Nagprito rin po ako ng talong. Wow, masarap nga. Lalo na kung may bagoong isda. Tama ka dyan, Lolo. Kaya tsibog na tayo. Maupo na kayo, kukunin ko lang ang sinangag. You know, perfect breakfast. Perfect? Saan banda? Bakit, Apo? Hindi ka ba kumakain ng ganito? No, Lolo. Sanay akong kumain ng salad and steak. Wala kang magagawa kung hindi kainin yan kung ayaw mo magutom. Eto na ang sinangago. Kain na tayo? Ate Maria, nakalimutan mo yatang wala ka sa Divisoria. Anong klaseng breakfast to? Maarte ka lang kamo. Ang sarap-sarap ng luto ni ate. Apo, huwag kang ganyan magsalita. Nakakalimutan mo yata na mas nakatatanda sa'yo si Maria. Isa pa ay hindi ganyan ang klase ng pagpapalaki ko sa mga anak ko noon. Kaya kumain ka na lang. Gusto mo bang ipagluto na lang kita ng tosino? Ang alam ko may dala ko eh. Hindi. Kung ano ang nasa hapag, gayon ang kakainin nyo. Eh di fine, egg na lang sa akin. Oh, kain na. Karine, sando ka na rin po ng sayo. Labag man sa loob ni Lily ay napilitan siyang kumain.
Kumuha siya ng scrambled egg at tinanggal ang sibuyas doon. Nahihirapan man siyang lunukin ay wala siyang magawa. Iniisip na lang niya na kailangan niyang magtiis kung gusto niyang makuha ang pamanas sa kanya. Habang sina Emma naman ay sarap na sarap sa pagkain, kaya napapangiwi na lang siya. Matapos kumain ay niyaya sila sa sagingan ni Lolo sa tour. Si Karine naman ay hindi na pumayag na si Maria ang muling maglikpit at maghugas ng pinagkainan. Ito ang ating sagingan. Alam ba ninyong nagsimula lang kami noon sa pagtatanim ng mga gulay ng lola nyo hanggang sa naisipang magtanim ng mga prutas ng aking asawa. Kahit na alam pa niyang matagal magbunga ang mga puno ng prutas sumugal pa rin kami. Talaga po? Ang talino naman po pala ni Lola. Sinabi mo pa, kahit madalas na sinasabi kong maghahanap na lang ako ng trabaho ipinilit na talaga na magtanim kami at ibenta ang mga yun. Parang ang hirap naman po nun. Magsisimula kayo sa wala at matagal bago pa nyo maani ang pinaghirapan nyo. Paano kayo nabuhay ng ilang buwan? Sipag lang, apo. Nangangahoy ako at ibinibenta yun sa bayan. At saka may mga gulay kaming tanim. Kaya hindi kami nagpo-problema ng pagkain. Iba rin ang panahon namin noon. Mag-aani lang kami ng mga talbos at ipapalit namin ang bigas sa mga kakilala namin. Sa awa ng Diyos nakaraos kami. Ang galing naman. Nagbago rin ang buhay namin nang maisipan ng lola mo na gumawa ng mga merienda gamit ang mga tanim niyang gulay. Ate Maria, parang alam ko na kung kanino ka nagmana ng kasipagan. Kay Lola. Biruin mo, kahit naisara ang pwesto mo sa Divisoria nakagawa ka pa rin ng diskarte para hindi ka mahinto sa pagkita ng pera. Kaya idol kita Totoo ang sinabi mo. Bukod sa namanan niya ang pagkanegosyante ng lola niyo, magkahawig din sila. Lolo, ano po pala ang plano nyo dito sa bahay? Kung kanino ko ipapaalaga ang mansyon, Opo, sa Biyernes niyo na malalaman kung sino ba sa inyo ang mga ngalaga sa pugad namin ng aking asawa. Sa ngayon, gusto ko munang ipakita sa inyo kung gaano kalaki ang nakuha namin dahil sa pagsusumikap naming mag-asawa. Nilibot nila ang buong paligid ng mansyon at labis na namangha ang tatlo nang malamang napakalaki pala ng ari-arian ng kanilang lolo. Bukod pa ron ay marami ring mga tanim na puno ng prutas na mga hitik na sa bunga. Malapit naman sa kubo ni Karine ay punong-puno naman ng iba't ibang kamatis, sile, gabi at iba pa. Lumipas ang mga oras at sumapit na ang hapon. Isang normal na hapon lang yun. Nasa silid sila Lolo Satur at Maria para makapagpahinga muna ang matanda. Magpahinga na po muna kayo, Lolo. Ako po ulit ang maghahanda ng hapunan natin. Ano nga po palang gusto nyo? Kahit ano, apo. Ay, oo nga pala. Sa isang araw sasabihin ko na sa inyo kung kanino ko iiwan ang mansyon. Sa palagay mo, sino ang karapat-dapat na magmana? Sa opinyon ko lang po, kahit po siguro sino sa amin. Pero sa palagay ko po mas makakabuti po na mapunta ito sa taong aalagaan at mamahalin ng mansyon. Nandito po kasi ang mga alaala namin noong pagkabata. Dito rin po nagsimula ang masaya niyong pamilya at batid ko rin po na dito nabuo ang mga magulang namin. Mabuti ka talagang, apo. Hindi nagkamali ng pagpapalaki sa iyo ang iyong mga magulang. Dahil napalaki niyo rin po sila ng maayos, kaya salamat po, Lolo. Apo, may tanong lang ako. Anong tingin mo kay Lily? Mabait na bata naman po si Lily May temper nga lang po siya at kaartehan. Nakuha niya po siguro sa ilang taong pagtira nila sa Amerika. Iba po kasi ang kultura nila sa atin May pagkamaldita rin po Pero sa palagay ko naman po yun lang ang pinapakita niya. Maaga rin po kasi siyang naulila Si Eman, anong tingin mo sa kanya? Si Eman po ay parang kapatid ko na sa lahat ng pinsan ko. Protective siya kahit may pagkaisip bata. Mabait at magalang din po. Kung tutuusin nga po siyang pinakamabait sa aming lahat
Mukhang may nakamana naman sa akin ah. Oh, sige na. Magpahinga ka na muna. Sige po, pahinga na rin po kayo, Lolo. Lingid sa kaalaman ng maglolo ay narinig lahat yon ni Lily. Kaya naman nagngingit-ngit siya sa inis. Nang marinig niyang naglakad na palabas si Maria, ay nagmamadali siyang magpunta sa kwarto niya. Doon ay bumuo siya ng masamang plano. Kaya naman kinabukasan ay nagtungo siya sa bayan kung saan may signal para matawagan at magpahanap ng mangkukulam sa kaibigan niya. Swerte naman na may alam daw ito, kaya masaya rin siyang umuwi. Doon ay inabutan niyang nasa sala ang kanyang lolo habang nagpapatawa naman si Eman sa pamamagitan ng panggagaya sa palabas sa telebisyon. Aba, mukhang nagkakasayahan kayo ah. Anong meron? Ito kasing si Eman ginagaya niya yung palabas sa TV. Ate, nagugutom na po talaga ako. Ang sakit-sakit na po ng tiyan ko. Parang awa nyo na po, palimos po. Para kang baliw, Kuya Eman. Guys, gusto niyo ba ng merienda? Gagawa ako. Uwe, di nga. Gagawa mo kami ng merienda? Oo nga, gagawan ko kayo ng carbonara ala Lily. Bumili nga ako sa bayan ng sangkap po. Yan bang pinunta mo sa bayan? Not really. Nakakita kasi ako ng grocery on the way pa uwi. Kaya bumili na ako ng mga stock dito sa bahay. Bumili na rin ako ng beef tapa pang almusal bukas. Hala, may sakit ka ba? Nilalagnat? Ano ba, kuya? Magluluto ba ako kung may sakit ako? Nagtataka lang ako. Bakit ang bait mo yata ngayon? Eman, mabait naman talaga yan si Lily Tandaan mo, iisang dugo ang dumadaloy sa mga ugat natin. Mabuti pa si Ate Maria. Ikaw, Kuya Eman, napaka-judgmental mo. Sige na, magluluto na muna ako ng merienda. May maitutulong ba ako? Kayang-kaya ko na ito. Lagi na lang ikaw ang nagluluto para sa amin Ako naman ngayon. Nangyari dun? Nahipan ba ng masamang hangin yun? Ikaw talaga? Naglalambing lang siguro yung bata. Huwag mo nang asarin, baka toyoin na naman. Huwag na kayong maingay. Baka magbago ang mood ni Lily. Ngayon ko lang matitikman ang luto ng sosyal kong apo. Pasensya na po. Nagtataka lang po kasi ako at parang nagbagong ihip ng hangin. Hindi kaya may bagong project na nakuha si Lily? O kaya kontrata? Pwede, pero kahit ano pa yan, ang mahalaga ay good mood siya ngayon. Kaya hindi mo siya mababara. Si ate naman, parang sama-sama ako naman. Ano pa bang hindi mo kayang gayahin? Ala wala po yata. Ikaw talaga? Nagpatuloy lang sa pagpapatawa si Eman. Lingid sa kanilang kaalaman ay may kakaibang ginagawa si Lily. Inayos niya sa kanya-kanyang plato ang kanyang niluto. Pero may iba siyang dinadasal habang inaayos niya ang para kay Eman. Bago yun dinala sa tatlong naghihintay sa sala. Ate Maria, may kinakatakutan ka po ba? Ha? Saan naman galing ang tanong mo na yan? Naisip ko lang. Di ba sabi nila kapag probinsya, may mga aswang daw? Saan mo naman narinig ang kwentong yan? Sa mga post sa Blue App. Napapraning ka lang kung ano-ano kasing pinapanood mo Hindi lahat ng nakikita ay totoo. Pero mas maganda ng maging maingat. Ano pong sabi mo, Karen Naniniwala po ba kay sa aswang? Lumaki na ako dito sa probinsya. Kaya para sa akin ay totoo sila. Pati ang mga multo, nuno, kapre. Lahat sila ay totoo dito sa amin. Talaga po? Nakakita na po ba kayo? Ay, hindi pa. Wala akong kakayahang makita sila. At nagpapasalamat ako dahil dun. Paano niyo naman nalamang totoo sila? Isang albularyo ang kaibigan ng inyong lolo at lola. Nung bata pa ako, naririnig ko lang na pinag-uusapan lang nila mga nangyayari sa nagpapagamot. Ibig niyo pong sabihin, kahit sina lolo at lola, naniniwala sa mga ganung bagay? Oo naman. Dito po kaya sa mansyon, may multo po kaya? Eman, ano ka ba? Tinatakot nyo lang ang mga sarili nyo. Ang mabuti pa matulog na tayo dahil bukas ng hapon ay ibibigay na ni Lolo ang mga pamana niya sa atin. Ate naman,
Nagtanong lang naman ako eh. Sige na, magpahinga na kayo. Pag may kailangan kayo ay katukin nyo lang ako dun sa kubo ko. Sige po, maraming salamat Karine. At ikaw naman ha, magpahinga ka na rin. Dito na po muna ako. Magpapahangin lang ako bago matulog. O sige, isara mo ang mga bintana Siguraduhin mong nakalakang mga pinto. Opo, pero ate, wala tayo sa Maynila. Hindi mo kailangang kabahan ng ganyan. Dahil sigurado kung hindi naman tayo papasukin dito. Mas mabuti ng sigurado, no? Tumango na lang si Eman. Ilang minuto rin siyang nakatulala lang at nakatanaw sa labas. Nang magpasya na siyang pumasok na sa kanyang kwarto, ay bigla na lang siyang may nakitang kakaiba hindi kalayuan sa kanyang kinatatayuan. Kinusot pa niya ang kanyang mga mata sa pag-aakalang namamalikmata lang siya. Ano yun? Hindi kaya... Naputol ang kanyang sinasabi nang bigla na lang lumapit sa kanyang kinatatayuan ang kanyang nakita kanina. Pero ang labis na ikinagulat niya ay parang nagsasalamin lang siya. Sapagkat nasa kanyang harapan ng mga sandaling yon ay isang kamukhang kamukha niya. Ang tanging pinagkaiba na lang nila ay ang suot na damit. Nanlalaki ang mga mata niya sa takot. Gusto sana niyang sumigaw at tawagin ang mga taong kasama niya sa bahay. Ngunit kahit anong subok niya ay walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Napaihi pa siya sa kanyang salawal sa takot. Yun naman ang dinatnan ni Lily na lumabas lang ng kanyang kwarto para magtungo sana sa banyo. Kuya Eman, ayos ka lang? Hindi ka na ba nakaabot sa CR? Multo! May multo! May multo! Mukha! Hindi kita maintindihan eh. Ano bang nangyayari? Si Kuya Eman, Ate Maria, naiihi sa shorts niya. Tapos bigla na lang sumigaw nung tinatanong ko. Eman, ano bang nangyayari? Ate, totoo! Totoong may multo! Anong multo? Hindi totoo ang mga multo at kung ano mang nilalang na yan. Masyado mo lang iniisip yung mga sinabi kanina ni Karen eh. Multo? Kuya naman, nasa modernong panahon na tayo. Tsaka kung may multo dito ay bakit sa'yo lang nagpakita? Totoo ang sinasabi ko! Kamukha ko pa nga eh! Magkaiba lang kami ng suot! Baka naman inaantok ka lang. Parang awa nyo na! Maniwala kayo sa akin! Pakiusap! Totoo talaga sinasabi ko! May multo kong kamukha! Nung una, nasa malapit lang siya, pero bigla na lang lumitaw sa harapan ko. Maniwala naman kayo! Ate Maria, mukhang totoo naman ang sinasabi ni Kuya Eman. Ang mabuti pa, magpalit ka na muna ng shorts at doon ka na lang matulog sa kwarto ko. Dalin mo ang foam bed mo at malamig ang sahig. At ikaw naman Lily, gusto mo bang doon na rin? Mukhang magandang idea yan, para na rin tayong nag-sleepover. Huwag niyo ko iwan magbibihis lang ako! Hintayin niyo ako rito! Oo na, bilisan nyo at inaantok na ako. Mabilis namang nagtungo ang dalawang mas bata kay Maria sa kani-kanilang kwarto para kumuha ng kanilang mga gamit. Ilang sandali pa ay magkakasama na sila sa silid ni Maria. Lihim namang napangiti si Lily dahil sa alam niyang hindi siya niloko ng kanyang kakilala tungkol sa mangkukulam na kakilala nito. Nasasabik na siya sa mga sunod pang mangyayari dahil alam niyang hindi lang yun ang kanyang pinagawa. Kaya naman masaya siyang natulog ng gabing yun. Handa na ba kayo, mga apo? Handa po saan? Ngayon ibibigay sa atin ni Lolo ang mga ipamamana niya. Ha? Ano yun? Eman, apo, ayos ka lang ba? May sakit ka ba? Wala po, Lolo. Ayos lang po ako. Ay, kung ganun, magsimula na tayo. Para sa panganay kong apo na si Maria, gusto kong ibigay sa iyo ang kwintas ng lola mo. Wow, ang ganda naman po nito. Paborito yan ng lola nyo. Anting-anting niya raw yan. Kaya sana'y ingatan mo. Pero hindi lang yan ang makukuha mo. Dahil alam kong magaling ka sa negosyo, ay gusto kong ibigay rin sa iyo ang pwesto namin sa bayan. Matagal nang hindi nagbubukas yun.
Pero malaki-laki rin at maihahalin tulad mo sa 7-Eleven sa bayan. Salamat po. Lolo, jade po bang batong nasa paluwit ng kwintas? Ang laki! Oo, Apo. Nakuha sa auction ng kwintas na yan. Ang ganda, hindi ba? Auction? Meron ba nun dito sa Pilipinas? Hindi ko alam. Pero sa China niya na auction ng kwintas. Sige. Ang sunod naman, si Eman. Apo, ang mansyon na ito at ang sagingan ay para naman sa iyo. Dahil ikaw ang lalaki. Gusto ko rin na kung magkaroon ka ng pamilya, ay tumira kayo rito. Po? Itong mansyon? Oo, kasama ang mga gamit. May isa lang akong hiling sa iyo. Alagaan at mahalin mo ang pugad namin ng aking yumawong asawa. Hindi naman po sa ayaw ko tong mansyon. Pero hindi ko po kayang tumira dito. Natatakot po ako. Paano kung marami pa palang ibang multo ang bahay? Multo? Ano bang sinasabi mo? Natutulog nga ako mag-isa rito nung wala kayo eh. Pero Lo... Eman, magpasalamat na lang tayo sa regalo sa atin ni Lolo. Tuloy na natin. Ikaw naman, Lily, dahil ikaw ang pinakabata at sosyal, ibibigay ko sa iyo ang mga koleksyon ng iyong lola. Koleksyon? Oo, marami siyang mga alahas at mga antigong painting. Wow! Kaya pala mahilig ako sa fashion. May interest pala sa arts and fashion si Lola. Tama ka dyan. Bukod nga pala sa mga namanan nyo, may makukuha kayo na kaunting pera sa oras na ako ay mamatay. Pati ang mga kapatid ninyo na wala ngayon dito. Masayang-masaya sila sa mga nakuha nilang mana. Maliban na lang kay Eman na halatang balisa pa rin. Kaya naman sinubukang kausapin ng dalawang babae ang binata. Pero hinintay muna nilang pumasok si Lolo sa tour sa kwarto nito. Kuya Eman, ayos ka lang ba? Bakit parang hindi ka masaya? Masaya naman ako. Kaya lang natatakot talaga ako dito sa bahay. Pwede mo namang ipabless ang bahay eh. O kaya ibenta mo, tutulungan kita, basta ba may komisyon ako eh. Ano bang sinasabi mo? Importante kay Lolo ang mansyon na ito, nahihibang ka na ba? Nagsasuggest lang naman ako, tinutulungan ko lang si Kuya Eman. Mas makakatulong ka kung mananahimik ka na lang. Bakit ang init ng dugo mo sa akin? Ano bang sinasabi mo? Mainit ang dugo? Sigurado ka? Hay nako, ang mabuti pa magpahinga na lang tayo. Pasensya na kayo. Dahil sa akin, nagkakasagutan pa kayo. Ano bang plano mo? I mean sa mansyon. Sa ngayon, pinag-iisipan ko pa. Pero sa palagay ko, dapat sa'yo na lang binigay ito eh. Tutal, sa'yo naman ang pwesto sa bayan. Para dito ka na. Hindi ka na mangungupahan pa sa Maynila. Pero ikaw ang napili ni Lolo. Kakausapin ko na lang siya. Bakit hindi na lang sa akin? Mas deserve ni Ate Maria. Sa ating lahat, siya lang ang walang sariling bahay. Hindi na umimik pa si Lily, pero sa loob-loob niya ay naiinis na siya sa mga pinsan. Nakikita niya ang mga ito na balakid sa kanyang pag-asenso at pagyaman. Kaya naman kaagad na gumawa siya ng panibagong hakbang. Nagpunta siya sa bayan at muling tinawagan ang kanyang kaibigan. Ngayon naman ay nais niyang bigyan ng sakit ang pinsan na si Maria. Pero nagbilin din siya na minor lang na uri ng sakit. Nang matapos niyang makausap ang kaibigan ay umuwi na rin siya. Rene, wala ka bang napapansin sa isa kong apo? Kay Lily, parang may kakaiba sa kanya. Sa totoo lang, Kasatur, may bigat akong nararamdaman sa kanya. Hindi kaya may ginagawa siyang kakaiba? Anong ibig mong sabihin? Iba na kasi ang aura niya kumpara nung kararating lang nila. Pero para makasigurado tayo ay pupuntahan ko ang kaibigan yung albularyo. Sige, sa ngayon ay alam kong safe sa mga kung ano-ano ang panganay kong apo. Pero kung may ginagawa ng kakaiba si Lily,
Baka si Emma naman ang mapahamak. Sa palagay ko ay huli na tayo. May kakaibang takot ako nakikita sa mata ni Eman. Hindi ko po alam kung napansin nyo kanina. Pero nakita kong ngumisi si Lily nang sabihin ni Eman na natatakot siya. Ay, lumakad ka na. Siguruhin mo may makukuha kang kasagutan sa kaibigan ko. Masusunod po, Kasatur. Matapos ang kanilang pag-uusap ay kaagad na lumakad si Karine, habang ang magpipinsan naman ay naiwan na sa bahay na nagkakainitan, lalo na sina Lily at Maria, sapagkat bigla na lang nagwala si Eman at tinawanan lang yon ang pinakabata sa kanila. Layuan niyo ako! Tama na! Layuan niyo ako! Eman, anong nangyayari sa'yo? Dugo! Yung mga multo! Natatakot na ako, ate! Wasak ang mukha nung isa, tapos yung lalaki naman nakamukha ko. Putol ang mga kamay at nakatahi ang bibig. Sasaktan nila ako! Baliw! Nakakatawa ka. Sandali at kukuhanan ko nga ng video to at ipopost ko. Paniguradong viral to. Tumigil ka nga. Hindi ka na naawa. Nagkakaganito na nga ang kuya mo. Yan pa talagang naisip mong gawin? Hindi ka nakakatulong. Ano bang pakialam mo? Hindi naman ikaw ang ipopost ko. Kung makapag-react ka, grabe. Alam mo, hindi ko alam kung bakit ganyan ang ugali mo. Lahat ng pagtitimpi ginawa ko na. Pero sa totoo lang, sobra ka na eh. Napakabastos mo. Wala kang respeto sa nakatatanda sa'yo. Ganyan ka ba talaga? Alam mo, hindi ka kasi karespe-respeto. Masyado kang pabida. Hindi rin naman sa'yo mapupunta ang mansyon eh. Tungkol pala ito sa mansyon? Hindi ko naman inaangkin ah. Ito ang tatandaan mo. Ako ang magiging tinik sa lalamunan mo. Tama na! Tama na! Nasa ganoong sitwasyon sila nang bigla na lang himatayin si Eman dahil sa sobrang takot. Nataranta naman si Maria. Sisigaw na sana siya nang bigla na lang siyang makaramdam ng kakaiba sa kanyang lalamunan. Parang may nakabara roon. Hanggang sa unti-unting lumabo ang kanyang paningin at himatayin na siya. Ngunit bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata ay napatingin siya sa nakababatang pinsan. Malaki ang ngising pinakawalan ni Lily at walang pakialam na pumasok sa kwarto niya. Kinabukasan ay nagising si Maria na nasa loob na siya ng kanyang silid. Suot na rin niya ang kwintas na bigay sa kanya ng kanyang lolo. Ano po ang nangyari? Si Eman... Ayos lang si Eman. Nagpapahinga pa siya. Kasama na rin niya ang kaibigan ng inyong lolo. Ano bang nangyari sa akin? Bakit paus na paus ako? Tsaka bakit suot ko po ang kwintas na ito? Alam kong wala ako sa lugar na sabihin ito. Pero wag na wag mong tatanggalin ang kwintas na yan. Dahil poprotektahan ka niyan sa mga taong may masamang balak sa'yo. Ano pong sinasabi niyo? Malalaman mo rin. Pero sa ngayon ay mas makabubuti kung lagi mong dala ang anting-anting ng lola mo. Sige po. Lalabas na muna ako. Magpahinga ka na muna. May kailangan pa akong gawin eh. Tumangulang si Maria. Pero sa totoo lang ay napapaisip siya sa kanyang nakita bago nawalan ng malay. Siguradong sigurado siya na nakita niya ang pagngisi ng kanyang nakababatang pinsan. Ayaw man niyang mag-isip ng masama tungkol sa pinsan ay hindi niya maialis sa kanyang isip ang mukha nitong nakangisi. Muli na sana siyang hihiga nang bigla na lang niyang marinig ang malakas na sigaw ni Eman na para bang nasasaktan. Ngunit nang tangkain niyang tumayo ay napahinto siya nang marinig ding sumigaw si Lily na galit na galit. Ano? Pinagbibintangan niyo ba ako? Anong alam ko sa nangyari sa kanya? Ako pa talaga? Ako ang pinakabata. Paano ko gagawin yun sa kanila? Huwag ka nang magsinungaling. Mas makabubuti kung umamin ka na lang. Wala nga akong alam dyan. Kung ako man ang gumawa sa kanila nun, sisiguraduhin ko na mawawala na sila para sa akin na mapunta ang mansyon. Aba, mas malaki magiging pera ko kung magkataon. Ano? Anong sinabi mo? Aba, nagising na pala ang bida-bida. Lily, bakit ka ba nagkakaganyan? Hindi ba sapat ang mga antigong binigay ko sa'yo? Grabe, hindi ko man lang naisip na ganyang kapala kagahaman sa pera.
Hindi kasi ako kasing tanga mo, kaya hindi ka umaasenso eh. Ibig sabihin, ikaw talagang may gawa nito sa kanila. Oo na! Ako nga ang gumawa nun sa kanila. Masaya na kayo. Nalunasan nyo na nga sila eh. Ano pang problema nyo? Ikaw ang problema. Sumusobra ka na. Kung sa akin lang binigay ng matandang yan ng mansyon, di sana hindi ako nagkakaganito ngayon. Bastos ka! Isang malakas na sampalang binigay ni Maria kay Lily. Bagay na ikinagulat ng lahat, sapagkat alam nila na mahaba ang pasensya ng mas nakatatandang babae. Dala naman ng pagkabigla ay nagtatakbo ang nakababatang babae patungo sa kanyang silid. Simula ng araw na yun, hindi na rin lumalabas ng kwarto ang dalaga. Lalabas lang siya kapag alam niyang wala ng ibang tao sa paligid. Kumusta ang pakiramdam mo, Eman? Maayos na po ako. Hindi na rin ako nananaginip at nakakakita ng kung ano-ano. Mabuti na lang at may kakilala si Lolo na albularyo. Ano po ba talaga nangyari sa akin? Pinakulam ka ni Lily. Ha? Totoo ba? Magagawa ba ni Lily sa akin yun? Nakakalungkot man, pero yun ang totoo. Pati nga si Maria ay tinangka niya. Hindi nga lang umepekto at kaagad na naisuot sa kanya ang kwintas ng inyong lola. Paano po naging pangontra ang jade na necklace ni Ate Maria? Sa auction po nabili yun. Sa auction nga nabili. Pero pinadasalan niya yun sa kaibigan namin. Lapitin kasi ang lola niyo ng palipad hangin. Nasa na po si Lily? Simula nang kumprontahin namin siya, halos hindi na siya lumalabas ng kwarto niya. Pero pag madaling araw, parang naririnig ko na lumalabas siya. Nag-aalala na nga rin ako sa pinsan niyong yun. Susubukan po namin kausapin siya. Sige, tara ate. Sana ay nakapag-isip na ng mabuti si Lily sa maling nagawa niya. Magkasama sina Eman at Maria na nagtungo sa kwarto ni Lily. Kumatok sila ng 3 beses. Sinabayan na rin nila ng pagtawag sa pangalan ni Lily. Pero nakailang ulit na sila ay wala pa ring sagot na nakukuhang mga ito kay Lily. Dala ng pag-aalala ay sinubukan nilang ipihit ang doorknob. Doon lang nila napagtantong hindi pala nakalak ang kwarto. Pinihit nila yun at binuksan. Halos sabay na napatakip ng ilong ang dalawa. Anong amoy yun? Napakalansa. Lily? Ha? Lily? Anong nangyari sa'yo? Kuya Eman, ito na po yata ang karma ko sa pagiging kahaman ko. Karma, baka naman may sakit ka lang. Sandali at tatawagin ko sila Lolo para madala ka sa ospital. Ate Maria, sandali! Parang hindi ito isang normal na sakit. Wala akong alam na sakit na ganito. Hindi kaya... Sa palagay ko ay bumalik sa akin ang dapat na ipagagawa ko kay Ate Maria. Nainis kasi ko na pinagtulungan nila ako ni Lolo eh. Kaya kahit alam kong may pangontra siya ay sumigi pa rin ako. Ang ibig mong sabihin, kahit na sinabihan ka ni Lolo ay sinubukan mo pa rin akong ipakulam? Ganun ka ba talaga kasama? Ate, sorry talaga. Mamaya na natin pag-usapan yan. Ang importante, magamot ka ngayon, Lily. Baka mas lalong lumala pa ang mga sugat mo. Dito ka lang. Ako na ang tatawag kila Lolo. Nagmamadaling lumabas si Eman at tinungo ang kanilang lolo sa tour para ipaalam ang lagay ni Lily at para humingi ng tulong. Habang si Maria naman ay masama ang loob na iniwan ng pinsang dalaga at tinungo ang kanyang silid. Masama ang loob niya rito. Hindi rin siya makapaniwala na gagawin yun sa kanya ng nakababatang pinsan. Si Lolo Satur naman ay kaagad na ipinatawag kay Karine ang kaibigang albularyo para matignan ang lagay ng kanyang apo. Rene, kumuha ka ng maliit na palanggana. Lagyan mo ng tubig. Opo, Kasatur. Para saan po yun? Gagamitin natin yun para tawasin muna siya. Parang titignan po muna kung ano sakit niya? Oo, para malaman natin kung kinukulam ba siya o natural ang sakit niya. Heto na po ang pinapakuha nyo. May kailangan pa ba?
Umiling ang albularyo at naglabas ng mga kung ano-ano sa dala niyang bag. Nagsindito ng kandila at may inusal na hindi maintindihan nila Eman at Lolo Satur. Pagkatapos nun ay pinadaan ito sa braso at hita ni Lily ang isang malaking dahon. Nang matapos ay pinadaan ng albularyo sa kandila ang dahon na ipinahid nito sa dalagang may sakit. Ilang sandali pa ay itinaas yun ng matandang albularyo at itinutok sa ilaw. Umiiling-iling pa ito. Anong nakikita mo? Natural ba ang sakit niya? O dahil ba ito sa ginawa niya sa mga pinsan niya? Sinabi naman ng albularyo ang kanyang nakita. Ayon dito ay parang humarap sa salamin si Lily, kaya ang kulam na pinagawa nito ay bumabalandra pabalik. Labis namang nagtataka si Lolo Satur. Ano? Hindi ba't nagamot mo na yun? Bakit bumalik sa nagpakulam? Hindi ko naman sinabi sa iyo na ibalik mo sa gumawa. Lolo, hindi po ito sanhi ng nauna. Nung nagtalo-talo tayo ni Ate Maria ay ginawa kong sinabi ng mangkukulam kung gusto ko daw na magdusa ang taong kinaiinisan ko. Kaya naman ginawa ko. Hiniling ko na sana maagnas ang buhay ni Ate Maria at mahirapan siya. Hindi ko naman po inakalang sa akin mangyayari ang hiniling ko eh. Bakit mo naman ginawa yun, Apo? Ganoon na ba kalaki ang galit mo kay Maria? Hindi mo dapat na ginawa yun. Alam ko po, mali ako. Sana lang ay mapatawad ako ni Ate Maria. Nadala lang ako ng pagnanais ko na makuhang mansyon para pagkaperahan. Hindi dapat ako naging kahaman, Lolo. Lily, alam mo bang mahal ka ni Ate Maria? Madalas napipiko na ako sa iyo at gusto na kitang patulan. Pero laging kontra si ate at sinasabing intindihin ka na lang dahil iba ang kinalakihan mong kultura. Naintindihan mo ba? Alam ko po, Kuya Eman. Kaya sa oras na gumaling ako ay babawi talaga ako sa mga pagkakamali ko. Hindi ko man may tama ang pagkakamali ko, ay natutunan ko na ang aral sa maling desisyon at pagiging gahaman ko. Mabuti naman kung gano'n na po. Huwag ka nang mag-alala. Subok ko na ang manggagamot at may tiwala ako sa kanya. Alam kong mapapagaling ka niya. Yun oh. Kaya dapat paggaling mo, ilibre mo kami sa Japanese restaurant. Lalo na't hindi na masyado mahigpit ngayon at pabalik na sa normal ang lahat sa Pilipinas. Tapos na ang pandemic? Oo. Mamaya na kayo magkwentuhan para gumaling ka na. Sumenyas si Lolo Satur sa albularyo na simulan na ang paggagamot kay Lily. Kaya sinimulan ng mag-usal ng dasalang matandang albularyo. Kumuha ito ng isang tangkay ng tuyong dahon. Nilagyan niya yun ng langis at saka pinadaan sa mga sugat ni Lily. Panay naman ang daing ng dalagang ginagamot. Hanggang sa bigla na lang nagsisisigaw ito sa labis na sakit. Ilang sandali pa, nawalan na ito ng malay. Ngunit patuloy pa rin ang albularyo sa kanyang ginagawa. Nang matapos ay tinapalan naman ng mga dahon ng buong katawan ni Lily. Sinabi nito sa kanila na hindi kaagad mawawala ang bakas ng mga sugat. Pero wag na silang mag-alala dahil natanggal na niya ang kulam. Nang matapos ito ay nagpaalam na rin ng matanda. Ate, magaling na si Lily. Gusto niya raw humingi ng tawad sa'yo. Sigurado namang mapapatawad mo siya eh. Ikaw pa. Magaling na siya. Okay. Pero sa ngayon hindi ko pa alam kung mababalik kami sa dati. Nakakatampo ang kanyang ginawa eh. Hindi ko pa siya siguro mapapatawad sa ngayon. Ha? Ate, nagsisi naman na siya eh. Pakiusap, wag mo muna akong pilitin sa mga bagay na hindi ko pa maibibigay. Hindi ko rin gusto na hindi siya mapatawad. Pero hindi ko pa talaga kayang pakisamahan siya tulad ng dati. Pero ate... Hindi pa man tapos magsalita si Emma na tumalikod na si Maria at naglakad pabalik ng kanyang kwarto. Malungkot na hahabulin pa sana niya ito, kaya lang hinawakan siya ng kanilang lolo. Apo, hayaan mo na muna ang ate mo. Masakit siguro sa kanya na nagawa yun ni Lily. Kahit ako man ay magtatampo rin. Ngayon ko lang kasi nakitang ganyan si ate. Dati, madali lang sa kanya ang patawarin kami. Lalo na kapag iniinis namin siya. Hayaan mo na. Pasasaan ba babalik din kayo sa dati?
Hindi rin kasi biro ang sakit na magagawa ng taong pinagkakatiwalaan niya. Huwag ka nang malungkot. Tama ang sinabi ng lolo mo na magkakaayos din ng dalawa. Sana nga po. Sila kasi ang pinakamalapit sa akin eh. Alam kong parang immature pakinggan, pero parehas po silang importante sa buhay ko. Huwag kang mag-alala, Apo. Ang mabuti pa magpahinga ka na rin. Si Lily po. Ako na ang bahalang magbantay sa kanya. At kailangan na rin magpahinga ng lolo nyo. Sige po. Salamat, Karen eh. Lingid sa kanila ay naririnig lahat ni Lily ang mga sinabi ni Maria. Nasaktan siya sa kaalamang hindi siya napatawad nito. Naiintindihan naman niya yun eh. Dala na rin ng guilt na nararamdaman, nagpasya siyang umalis nang hindi nila nalalaman. Nagdesisyon siyang bumalik sa Maynila at ilayo ang sarili sa mga taong nagmamahal sa kanya. Kasatur, nawawala po si Lily. Ano? Paano wala? Isa naman pupunta yun. Eman! Maria! Nawawala ang pinsan ninyo! Ano po yun? Baka naman po nasa labas lang at nag-iikot-ikot. Titignan ko. Sige, Apo. Nag-aalala ko sa inyong pinsan. Nasaan na kaya ang batang yun? Ay, maghahanda na lang po muna ako ng almusal. Panigurado naman pong nandyan lang yun eh. Apo naman, alam kong masama ang loob mo kay Lily. Pero sana naman, huwag magbabago ang pagmamahal mo sa kanya. Magluluto na po ako ng almusal. Mabilis na nagtungo na lang si Maria sa kusina sapagkat ayaw niyang marinig pa ang maaaring sabihin ng kanyang lolo. Bagamat mahal niya ang pinsang nagkasala, ay hindi pa rin niya matanggap na nagawa siyang pagtangkaang ipakulam nito. Mahal man niya ang nakababatang pinsan, hindi mawala-wala ang tampo na kanyang nararamdaman. Habang sa sala naman ay humihingal na dumating si Eman. Lolo, wala po si Lily. Nalibot ko na po ang buong sagingan, pero hindi ko po talaga siya makita. Ay, saan kaya nagpunta ang batang yun? Hindi kaya bumalik na siya ng Maynila? Pupunta po ako sa bayan. Susubukan ko po siyang tawagan. Ay, sige, Apo. Mag-almusal ka na lang muna bago umalis. Rene, samahan mo siya. Opo, Kasatur. Ilang sandali pa ay lumabas na si Maria sa kusina, dala ang kanyang mga niluto. Magkakasama nilang pinagsaluhan ng pinritong itlog at galunggong ng dalaga. Pagkatapos kumain ay kaagad na nagtungo ng bayan sina Karine at Eman. Nang magkaroon na ng signal ang kanyang telepono ay tinawagan niya kagad si Lily. Sumagot naman kagad ang nakababatang pinsan. Sinabi nito na umuwi na siya at nahihiya siya sa kanyang nagawa. Pero may isang hiling ito sa binata. Yon ay ang ipaalam sa kanya ang lagay ng kalusugan ng kanyang lolo. Nakiusap din ito na sabihin kay lolo na wag nang mag-alala pa. Matapos ang kanilang pag-uusap, bumalik na sa lumang mansyon sina Eman at Karine. Lolo! Lolo! Nandito na po kami! Anong balita? Natawagan mo ba siya? Nasaan na raw siya? Ano nangyari sa kanya? Wait po! Huwag ka na mag-alala, Lo. Nakausap ko na po siya. Umuwi na raw po siya sa Maynila. Pinapasabi niya, huwag na daw po kayo mag-alala. Sa palagay ko po, may bagong project na naman siya kaya umuwi na. Kung ganun nga ang sinabi niya, bakit hindi na lang siya nagpaalam ng maayos? Pinag-alala pa niya si Lolo. Ano na naman ba ang drama niya? Si ate naman, baka nahiya lang siyang gisingin tayo. Pwede namang umaga siya umalis eh. Bakit pinili pa niyang umalis ng tulog na tayo? Nakukonsensya ba siya sa ginawa niya? Ay, tama na kayo. Baka mamaya ay pagtalunan niyo pa. Ate Maria, alam kong nagtatampo ka sa ginawa ni Lily. Pero kagaya nga na sinabi mo noon sa akin, masabaan ko ang pasensya ko. Dahil bukod sa iba ang kulturang kinalakihan niya, bata pa siya. Pero nasa tamang edad na siya para malaman niya ang tama sa mali. Sabi ng tama na. Kasatur, ang puso ninyo. Ayos lang ako. Pagkatapos sabihin yon, ay bigla na lang natumba si Lolo Satur at napahawak ito sa kanyang dibdib.
Dali-dali namang inalalayan ito ni Karine, habang ang kanyang dalawang apo ay nagulat at hindi kagad nakahuma. Kung hindi pa sumigaw si Karine ay hindi pa kikilos ang dalawa. Kaagad na binuhat nila si Lolo sa tour at isinakay sa van. Isinugod nila sa ospital ang matanda. Ngunit dahil probinsya, hindi sapat ang mga kagamitan doon para magamot ang matanda. Inadvisean sila na dalhin sa Maynila ito para doon ipagamot. Kahit pa nga walang dalang mga gamit ay kaagad na nagbiyahe sila paluwas ng Maynila. Ngunit pinaiwan na nila si Karine at ito ang pinakuha nila ng mga gamit ng kanilang lolo. Pinasunod na lamang nila ito. Pagdating sa Maynila, kaagad na ipinaalam ni Eman kay Lily ang nangyari. Hello, Lily! Nandito kami ngayon sa Makati Med. Sinugod namin si Lolo. Natatakot ako. Pwede ka bang pumunta rito? Ano? Bakit? Anong nangyari? Inatake si Lolo kahapon. Pasensya na Kuya Eman, pero hindi ko pa kayang magpakita sa kanila ngayon. Huwag mong isipin hindi ako nag-aalala kay Lolo. Talagang nahihiya lang akong humarap sa kanila eh. Pero kailangan tayo ni Lolo ngayon. Please naman oh. Eman, si Lily ba ang kausap mo? Opo ate, pinapupunta ko siya rito. Pero Pabayaan mo na siya. Kung gusto talaga niyang dalawin si Lolo, hindi mo na kailangan makiusap sa kanya. Oo nga pala, gising na si Lolo. Gusto raw niya tayong makausap. Napabuntong hiningang nagpaalam na si Eman sa nakababatang pinsan na kausap niya sa telepono. Pagkatapos ay sabay silang nagtungo sa silid ng kanyang lolo. Pagdating sa silid, nakita nilang nakaupo na ang matanda at tila inaabangan sila. Mga apo, halika kayo rito. Lo, kumusta na po pakiramdam niyo? Ayos na ako. Nakapagpahinga na ako eh. Pero kayo hindi pa. Kailangan nyo rin magpahinga. Baka mamaya magkasakit pa kayo. Si Lolo naman, alangan namang iwanan ka namin dito. Mag-uusap na lang po muna kami ni Eman para magpalitan sa pagbabantay. Kaya relax lang po kayo. Huwag niyo po kaming alalahanin. Ang apo ko bang si Lily, alam na ba niya ang nangyari? Pupunta ba siya rito? Ano po kasi, nahihiya pa rin daw po siya sa atin. Kaya baka hindi po daw siya dumalaw. Yun pa talagang iniisip niyo? Naiintindihan ko. Maria, apo, hindi mo ba talagang mapapatawad ang pinsan mo? Napatawad ko na naman po siya pero hindi pa rin po ako tiwala na nagsisisi na siya sa nagawa niyang kasalanan. Apo, alam kong mali ang nagawa niya. Pero sana buksan mong muli ang puso mo sa batang yun. Mas kailangan niya ng ate na magpapangaral sa kanya para sa susunod hindi na siya magkamali. Apo, nakikiusap ako sa iyo. Baka pwede namang mapagbigyan mo ang lolo mo. Labis akong matutuwa kung kasama ko kayong tatlo. Hindi nakaimik si Maria sa sinabi ng kanyang lolo. Totoo rin naman ang sinabi nito na kailangan pang i-guide si Lily para hindi na ito muling umulit pa sa maling desisyong nagawa. Ngunit mali rin naman siya dahil nagpapadala siya sa kanyang pagtatampo. Kaya naman nagpasya siyang puntahan ito para makausap. Binilinan na lang muna niya si Eman na siya na muna ang bahala sa kanilang lolo. Hindi naman tumanggi ang binata. Kumatok si Maria sa tinutuluyan na bahay ni Lily. Ha? Sino ang pupunta sa akin ng ganitong oras? Sandali lang. Lily, pwede ba tayong mag-usap? Ate Maria, tuloy ka po. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Nandito ako para ipaalam sa'yo na hindi ako galit sa'yo. Pero ayoko ng ginawa mo. Hindi maganda yon.
Alam ko po yun, ate. Kaya nga po nahihiya ako sa maling ginawa ko. Iniisip ko na yayaman ako kung mapupunta sa akin ng mansyon dahil gusto kong ibenta yun. Pero nagising na po ako at labis po akong nagsisisi sa aking pagkakamali. Kaya sana po, ate, mapatawad niyo ako. Wala namang galit sa'yo eh. Ikaw? Hindi ako galit. Ang totoo niya, nagtatampo lang ako. Para ko na kasi kayong kapatid ni Eman eh. Nasaktan ako nang malamang pinagtangkaan mo kong kulamin. Sorry po talaga. Ay nako, tama na nga ang drama. Maiba ko, kailan mo ba dadalawin si Lolo? Hindi ko pa po alam eh. Ano? Naku, magagalit na talaga ako sa'yo. Ha? Ano po bang ibig niyong sabihin? Puntahan mo si Lolo kasi miss na miss ka na niya. Namimiss na rin niya ang pagsama-sama nating tatlo sa kanya. Ano sa palagay mo? Totoo po bang hindi ka nagalit sa akin, ate? Ang kulit? Sabi ko nga hindi naman ako galit. Nagtampo lang ako. Kung gusto mo talagang makabawi sa mga naging pagkakamali mo, patunayan mo sa amin. Hindi yung lalayo ka. Batukan kita dyan eh. Masayang yumakap si Lily kay Maria. Naiiyak naman na yumakap ito pabalik. Nang maghiwalay sila ay nagmamadaling kumilos si Lily at sinabing sasama ito sa nakatatandang pinsan pabalik sa ospital. Ilang sandali pa ay magkasama na silang pumunta kay Lolo sa tour. Nang makita ng matanda na magkasama na ang dalawa ay labis ang kanyang tuwang naramdaman. Maging si Eman ay bumalik sa pagiging masigla. Nakabalik na rin siya sa pagiging mapagbiro at pagpapatawa. Simula ng araw na yon, mas lalong naging malapit ang tatlong magpipinsan sa isa't isa. At nang gumaling na si Lolo sa tour, nagpa siya silang sumama muli sa kanya pabalik sa probinsya. Nakapagdesisyon na rin si Maria na manatili na roon para mas mabantayan ang kanilang lolo. Hindi naman nagpatalo ang dalawa at lumipat na rin doon. Walang paglagyan ng tuwa ng matanda at talagang ikinagalak ang desisyon ng tatlo. Dahil makakasama na niya ang mga apo bago siya tuluyang mawala sa mundo. Nakakatakot lang talaga kapag binalot ang isang tao ng pagiging ganid. Dahil kahit kadugo mo pa sila, ay gagawin nila ang lahat para lang sa makukuhang pera o mana. Kaya paalala sa ating mga tagapakinig, naway wag tayong magpasilaw sa pera at karangyaan. Sapagkat hindi naman natin ito madadala sa hukay eh. Hindi naman masama ang mangarap at isipin ang kinabukasan. Ngunit gawin natin ito sa tamang paraan, hindi para makapanakit ng iba, kung hindi para na rin sa ating tagumpay at kapayapaan sa buhay. Lagi rin nating tatandaan na hindi lahat ng ating gusto ay makukuha natin. May mga bagay na hindi talaga natin dapat na ipilit. Dahil sa huli ay tayo rin naman ang masasaktan at mahihirapan. Itanim din natin sa ating isipan na kung ano ang ating itinanim ay siya rin nating aanihin. Sana po ay nagustuhan niyo ang ibinahagi kong kwento. Pero bago ko po tapusin ito, hindi makukumpleto ang upload na ito nang walang shoutout sa masusugid nating listeners. Shoutout po kay Irish Lisay at Sagranado, Lisay at Mendez family, kay Mitch Vlogs Official 3 na 2 days pa lang daw po niyang nadidiskubre ang ating channel pero naa-addict na raw siya. Salamat po ma'am. Shoutout din po kay Josie Joy Ison sa Cristobal at Ison family, kay Supladang Pasaway na lagi daw pong nakikinig sa atin, kay Paula_M08 na dati sa ibang channel daw po siya nakikinig while working. Ngayon naman po dito na sa atin. Nakaka-relax daw habang nakikinig. Salamat po ma'am. Kay Jervin James Villarica from Romblon, kay Genevieve Cadapan from Laguna, kay Jessica Pailagaw at sa apo niyang si Matthew Yuan Pailagaw na magba-birthday ngayong September 13. Happy birthday sa'yo! Hello din po kay Arlisa Valera, kay Sara Gonzalez, kay February 18 from Saudi Arabia, kay Ma'am Normita Legaspi, kay Mariden Blanca. Shoutout din po kay Mary Joy Joy Valde, kay Riz Magante at sa kaibigan niyang si Marilyn Magno Aquino, kay Hadigya Matalam, sa Dorico at Alipio family, sa Gawaran Reyes family at sa Black Vivora Tattoo sa Spain. Hello po sa inyo dyan. Hello din po kay Elma Policarpio, kay Eden Parducho na nag-comment po sa Mabuting Tiyahin upload. Salamat po ma'am sa pagbabahagi ng saloobin niyo tungkol sa kwento natin.
kay Rhea Gonzaga from Bataan, kay Maria Luisa Minok Silva at sa Silva family from Bacoor, kay Susana Llobrera, kay Virgie Villarasa, kay Baby Gel Belonio, kay Cherry May Libiran, at shoutout din po sa mga regular listeners natin kagaya nila Ma'am Elizabeth Pamintuan, Ma'am Beth Mercado, kay Sigbinan sa Sweden, kay Francisco Neng, kay Ma'am Mel Santarita, kay Ma'am Alma Flores, kay Ma'am Filipina Palsario, Ma'am Belen Malbas, Ma'am Abigail, kay Ma'am Rubilin Eneria at sa Eneria family, at kay Sir Kimpoy Feliciano. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nagkomento. Abangan po ninyo ulit ang susunod nating upload at huwag kalimutang mag-subscribe, like, share and comment sa kwento natin. Para po malaman nyo kung may bagong upload tayo, pindutin nyo lang po ang notification bell para mabilis nyo itong makita. Mahihingin din po ako sa inyo mga mahal kong listeners. Ipagbigay alam po ninyo sa akin ang channel na nagnanakaw ng videos natin at sabay-sabay po natin silang i-report. Aasahan ko pa rin po ang inyong suporta ha. Muli ako po si Miss Winnie na nagpapasalamat sa inyong pakikinig.